Dali, Hapon Pag-Aistoryahan. Dali, Hapon Pag-Aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga ka-360, kamusta ka mo? Yari naman kita sa sining nga kapunon, himo o kon patigayon sang aton nga buluhaton sa sining nga hapon. Takna karon alas 5 tubtob alas 6 adlaw sang Martes kag Huwebes. Mayara kita naman nga pagtuon pinagi diri sa aton nga programa Dali aton pag-aistoryahan diri sa AWR 360 Bacolod. Ang inyo alagad sa gihapon inyong ka-360 Ray Herios palayag naman sa pagdulong sa inyo sa matahong nga pamalita pinaagi sa aton nga pagtuon sang aton nga pagtulunan nga mga na ginatun-an naton ni alin sa libro sa Patriarchs and Prophets. Yara kita sa chapter 34. Dunduman ninyo mga ka-360 aton ini siya natalakay sa nagligad apang tungod wala na naton malabot sa pagtapos ining pagtulunan gani sa sining hapon aton ini tapuson o kon aton ini tun-an ining pamalita na nungod sa pagtulunan makita naton sa libro sang Numbers chapter 13 and Numbers chapter 14. So mga ka-360, kumusta ka mo? Unta yara ka mo sa maayong kahimtangan. Yari kita karon sa isa ka mainit nga panahon apang ang Dios nangin maayo sa aton kay nagatag sa aton sa proteksyon. Ginamligan niya kita sa pinaagi sa mga naglain-lain nga mga tilaw sa aton nga kabuhi. Ang kainiton amo ang aton nga gina-encounter sa subong. Sa aton mga kabyanan dira nga mga manog pangabudlay, pinaagi sa ang ilang pangabuhian panguman o kung panguma, makita naton mga ka-360 nga nagakinahanglan gid sang patubig o kung tubig ang aton nga pagtulon ang aton nga apang mga pagtilaw lang ng mga kultura no? Hindi ang Dios naton nangin maalam sa tanan o kung ang Dios naton nangin mainuswagon sa tanan nga bagay nga nagahatag sa aton sang protection. So welcome kamo katanan mga ka-360 sa sining aton nga programa sa sining nga kapunon. Yari naman kita sa sining aton nga episode, sining chapter 34 sa Patriarchs and Prophets, second part ini sa aton nga pagtulunan. Gani mga kuturan, sit down, relax, and ang aton nga mga gadget aton ini uyatan no sa pagmagatuon kita. Kag ang ginayo ko mga ka-360 sa inyo, hindi lang kay basta i-like naton ini nga programa, kundi hindi lang kay mag-react kita sa aton nga programa, kundi aton man ini share para ining aton mga kaabyanan, ining aton mga kauturan, ining aton nga mga friend, they will be blessed also pinaagi sa aton nga pagtuon sa sining hapon. So mga ka-360, by the way, aton ini ihatag anay akon may partner ko di subong, no? May partner ko di subong. By the way, nanging kaupod naton subong. Isa anay kapagpasalamat ihatag na ko pagpasalamat. Pagpasalamat anay sa aton nga kadalagkuan diri sa Negros Occidental Conference. Pinaagi sa aton nga presidente, sa aton nga executive secretary kag sa aton nga treasurer sa Negros Occidental Conference nga padayon o upod pagit sa aton mga directors nga pinaagi sa sini ang programa naton sa Negros Occidental Conference upod man sa aton nga mga district pastors daton, district leaders nagauswag ang buluhaton sa pagbantala sa maayong balita. Isa pagid ka pasalamatan nakon pinaagi ni sa aton nga siyempre pinaagi sa tatay-tatay sang ning programa naton ang atong communication director, ang aton nga manager sang Hope Channel Bacolod, ang manager nato sang AWR 360 Bacolod, Pastor Joy Cantila, kag simpre kung wala si Ka-360 Brian Lacson, wala mahimo ang aton nga programa. Ihatag na ko mga Ka-360 anay ha. Sa pagpakilala o kung pagpanamyaw ining aton nga partner di lamharon, guwapo,
no? Lamharon, gwapo. Nangin ginlawag na ko nagligad ay ilang mga ngalan kay nangin kaupo daton diri unabi si Friends Marfil Katagi si Shiny Cosino sa sining hapon kag siyempre ang akon nga partner subong kay sila ni nga apat ini sila actually si Shili May Labrador mangin kaupo ba naton diri kag nangin partner naton dire na kay kinang partner man naton dinhi si ka-partner nakon ang isa nakon ka madasigon nga membro man sang Fortune Town. Fortune Town isa kay ang ibindo nga si Papa nag-transfer sa iya ngalan pero atong gidadyapo ngalan nila sa Fortune Town mo. Fortune Town Church si Brother Iljim Poras atag na ko ng tinion sa pag-greet Brother Iljim. So, mayong hapon mga ka-360, no? Mayo ganda yung hapon kay makaistorya ta dere. Parte sa Patriarchs and Prophet. Sige. Pag-istorya nato nini. So, sa liwat ako si Eljem Poras, no? Kag taga Bacolod, sa liwat. Kag ginatambya ko si Mama, kasi Papa, balay, Pastor at Mrs. Russell Poras. Okay. Mayong hapon sa inyo da. Mayong hapon. Mayong hapon. Naga-online din sa mga kabalogin ko. Online din sa mga si Ma'am kag si Pastor Puras. Kasi siyempre ilang gwapo ka bata ari din ang ka-partner naton. So, Brother Iljim, isa ni ka dako nga pagpasalamat ang aton na angkon sa sininga hapon nga makapalayag kita, makapashare kita sa mensahe sa pamalita na nungod sa pagtulunan. Pagtulunan. Kabalo ka mo mga kulturan, isa ni kadako nga kalipay nga akong yan angkon man. Itungod nga may mga pamatanon kita di nga mga kaupon. Sa aton yung programa, dali aton pag-istoryahan. So, istoryahan namon karon ang nanungod sining pagtulunan sa Patriarchs sa Prophets. Actually, natandog tanin na nagligad ang kabahin sini, pero ihatag nakon tagaan naton si Brother Egypt. Kaya kabalo ko ining mga pamatanon naton gitagaan tanin sila gayon nga makatuon para nga makatag sila sang ilang nga mga insight na nungod sa importante nga mga butang nga makita naton diri. Nakita na gani nagambala ko di mga ka-360 nga pinaagis akon pagtuon sa sine. Nakita nakon nga may madamo ako gali nga butang nga gintun-an sa balaan nga sulatan. Nagatag og isa pamangkutanon sa ako panguna-una kay medyo kon lantaw naton ang isa ka chapter sang isa ka libro, like for example, Numbers chapter 13 and chapter 14. It was explained ang nanabo dito sa 12 spies, pero wala gid siya matutukan, wala gid siya mapaatag sang maayo kung ano kag ano ang makita naton dito. So yatag naton Brother Jim, yang ato naton pamangkutong ko si Brother Jim kay balo ko siya nagtuon ni siya mo. Abi Brother Jim, tagaay ko bisan gamay nga mga hitabo sa imo pagbasa, gamay nga hitabo nanungod sang ano bala ang natabo dito sa naglakat ini ang 12 spies, ano natabo sila di sila gani nagkanto. Nagkwan sila. Atong aras sila sa kwan. Nag-camp sila sa Kadesh. Nagpadala si kwan ang mga tribo sang Israel sang 12 kay espiya, isa sa taga-tribo. Okay. Dito sa kwan Jericho. Okay. Nagkanto di sila sa Promised Land gali. Sa Promised Land gid sa Canaan di sila nagkanto no. Nagkanto to sila ang purpose nila nga magpang-espiya. Pero isa ka pamangkot ko Brother Eljim amo niyo. Sino gid ang naghatag o kon naginyo nga makadto dito sila nga padala silang sa spies sa espiya dito. So ginkuan nila gipresentar nila sa Ginoo no. Ang kwan proposition na ini makapadala sa espiya. Okay. So kwan si Moses nagistorya sa Ginoo na mapadala sa mga espiya. Wow, diri nato makita makuturan, kita ka na nato na nga ang panguna-una naton niya nga ang Dios lang niya nagatag sang instruction nga ang padala didto. Yes, ang Dios nagatag sa instruction, but upon the plea nag-ayo mo no? Nag-ayo yang katawan nga mapadala sila para mabalaan nila kung ano dito. No? So anong resulta gani sang ila pagpangispiya dito? Sa nagbalik sila, ano natabo sa mga tao dito nga pag-abot nila dito sa duta sa Kadesh? Ano ang natabo dito na yon?
Pagkabalik sa mga espiya. Pagbalik sa mga espiya, ano natabo sa mga tao dito? Pagkabalik nila, kalipay una. Kalipay. Oo. Grabing kalipay nila. Imagine na, pagkabalik nila, may ara cluster of grapes. Anong grapes na ito? Yung kamalig dako. Dako na ni. Dito yung duwa ka tao ang kailangan magbit-bit. Muna ka dako. Siguro magduwa ka tao, estimate na ako, magsiling ka duwa ka tao, siguro hindi siya magnubo ang kabugato niya. Wala man tas ang specific nga weight nga ginatag. Pero duwa ka tao magtuwang-tuwang, meaning hindi na nila lahog, hindi na siya magbugat siguro sa 30 o kung 50 kilos. No? Kaya siyempre, hindi man pwede nga ang 30 kilos, ibuta mo si Babaga, ang grapes, kailangan tuwang-tuwang gini. No? So, di nato magkita black kung ano siya kadako, kung ano siya kabugat. Ini nga grapes, isa lang niya ka-cluster sang grapes mo na siya kadako, dako. Meaning, ikaw lang isa magkaon, mahubog ka na, kaya dunduma ko nagkaon ko, katilaw ka nakaon sa grapes nga, isa ka kilo. Wala pa. Nakatilaw ko sa balay, duha kami ni Mrs. nagpungko, kami ginbutang na namon ang grapes. May nga ako ni asawa, palakaon, di ba ni siya, protas mo. Sige kaming istorya, galantaw kami sa telebisyon, wala lang dugay, ang 2 ka kilo nga ginauyata namon, wala na. Wala na. So, amo na siya, pero ini magduha ka cluster, isa ka cluster lang, tuwag-tuwag ka sa 2 ka tao, dako-dako. Makita nato kung ano siya ka healthy, ano siya ka productive sang duta, kag ano siya ka tambok sang siguro tamis pagiguro. Kaya ang gin-describe nila ang lugar is ano gani? Land flowing with milk and honey. Milk and honey. Amo na explanation. Kag isa ragitan ko tungod sa amo ni nami ano pagigani ang dala nila luwas ang grapes. No, isa pa sila dala. May harap bagay ito. May pomegranates. Pomegranates. So may dala silang pomegranates. Ipakita nila kung ano ko productive. Pero, abi pamatian naton, anong report sang mga napulo o kung ang 20, ang 12 tanan ka spice, anong report nila? So, 12 ka spice. No. May ara to pulo na nagambal ko niya. May nagpulo. Okay? Sa pulo, ang hambal nila ya. Grabe to, od. It is a land flowing with milk and honey. But, ang lugar dito, mga higante to mga tao. Wow, higante. Ang mga haligi, perte kadagko, paano? Tapos lakwaon ang duta na to. Alin sa ila. Amo to kadagko, ang kwan. Makontraho nila. Wala na di tsansa, doon mo nang ilakwan. Discourage na. Na ang nagdulong sila yan, negative report na ginatag nila. Meaning, they are, ang ginauna-una bala nila ya, ang ilang ikasarang. Ay. Wala sila naguna-una sang ikasarang sang Diyos. Wala nila gintalopangod ang pagpakamayo ginatag sang Diyos ila. Samtang nagwa sila sa Egypto, no, dito pala sa paghatag sang napulo ka mga kalalatan, kung paano ang Diyos nagproteksyon sa ila, sang nagtabok sila dito sa Red Sea, sang naglakat sila nga wala na sila tubig, ginsuplayan sila, wala na sila pagkaon, ginsuplayan sila, samtang nagalakat sila, no? Every day, nagalakat sila, halin pala sa pagwa nila sa duta sang Ehipto, mayara ang panganod kon adlaw nga naghatag sila proteksyon pinagi sa kasingkas ang init, kag ang kalayo kung gabi gahatag sila sa proteksyon sa katugnawon sa desert, kag subuman sa mga mabangis nga sapat, wala na nila gilantaw. No, wala na nila gilantaw. Ang ilang gilantaw ano siling nila gani? Nya oo. Manami dito pero ang mga nag-start to mga ano gani? Mga higanti, mga anak ni anak, mga kakaliwat ni anak. Nya mga higanti, do kaangay lang kita sang grasshopper. Siling nila, do grasshopper lang kita nga, do mga tibakla lang kita kadagko sa ila. Imagine mo naton ano magsilig tibakla ano ko dakuaw. Gamay-gamay. Gara kita ko ang idang kataaso ni Goliath, mga 9 feet 10 inches and a half. Pwede sa record. Kay Goliath pala niya, si Goliath kaliwat man na ni anak. Kaliwat man na ni anak ng mga giganti. Imagine no bala ko ano, so meaning kay si Goliath later part na ni ulihin na ni nga mga tinuig. Meaning ang mga kaliwatan to ni anak mga dagko.
So di naton makitaan mga ka-360 nga ang mga katawan o to ato mga spice nga napulo ang ilang ginauna-una ang kahadlok. Wala na nila ginakita ang ka-abundance ang duta kag ang proteksyon nga ihatag sa ila sang Dios. Abila taon naton. Ano naman niya ang ginatag sang duha ka spice? Sino ganing duha ka spice ni? Si Caleb, kasi Joshua. Oh, si Caleb ug si Joshua. Ano gani ginatag nila yung nga positive ya? Positive nga report. Ano bilang to naton? Ano nga positive nga report ang ginatag? Sino ang duha ka spice? Ang duwa ka spice. Oo. Ano nga report inatag nila? So si Joshua ug si Caleb hambal dere sa doon nakagkuha na doon doon diskuryo na sila. Habal dere Caleb and Joshua attempted to quiet the tumult. With their garments rent in token of grief and indignation, they rushed in among the people, and their ringing voices were heard above the tempest of the lamentation and rebellious grief. Hambal dere, the land which we passed through to search it, it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which floweth with milk and honey. Wow, saad. Oh. Diri pa lang makita naton, they are filled with hope. They are filled with trust sa Ginoo. They have faith sa Ginoo. Pero ang pamangkot, saan sa dito ni sa sining report sang napulo ka spice, ginigate nila ato ang report. Wala. Ginano nila? Tuod nga ba nila? Nagambal siya tuod na ang mga wall taas katama, may ganti. dako, gini-explain pa gani nato nagligad nga ang wall sang Jericho lang ha. Ang wall sang Jericho nagataas siya sa mga 50 feet. Ang kalaparon sang iyang wall ini pwede makadlagan ang kabayo o kung ang karwahe abreast minindungan. Ang apat ka karwahe makadungan sa dalagan. Try to imagine kung ano sa kalapad nga wall kag during the time kung may amo kasi ning mga ginarian very fortified din perti ka bakon di kay hindi madali-dali masudlan. Wala niya ginigate, wala siya nagsilinga. Oo. Ano sila? Oo, mabakod. Pero ano ganing no? Pero anong term nila nga gamit? Pero aton ini sila maangkon. Nagagabal pa gani siling nila nya kabalo ka na the wall were high and the Canaanites were strong but God had promised the land to Israel. Ato nini daw muna yung nila. Ginatag sininga gani sininga let us go up and once and possess it. Siling ni Caleb for we are well able to overcome it. Amen. Kanami nga nga di lang hope bala nga budlay budlay. takod pero dali aton ini agawon kay ginsaad ini sang Dios sa aton. The word bala nakita ko di mga ka-360. The word bala nga kung ginsaad sa imo sang Dios hindi ka magpangduduwa. Gigwa ako rin sa base mo sa mga missionary work plan naton, sa mga pag-Bible study naton, sa mga pagdala naton sa mga crusade. Ini lang kabudlay dito kay wala kita gawion, kabudlay dito kay wala kita budget. So, number 1 gina pagambal gani crusade. Ang ginistoryan dayon sa mga kuturan budget. Pila aton budget, no? Siguro sa inyo kalamaron edad maka-experience na ko ni nakamati na ko ni. Pero may ginistoryahan sa aton yung mga leaders budget. Oo. Kung wala budget, wala activity. Wala may mahimo. Wala mahimo. Tamo gani ni Dondomang ko, but kamati kada sa programa subong sang COP 10% or more. Si Daddy mo, pwede ka pabati sa programa. Siguro kamo kabati na ko na sa kagahon. Tada ko muna. 10% or mo nakita mo ko to isa gali ka pamaagi nga kung matutom na kita sa paggatag sang aton ikapulo kag aton nga mga kagat at ikapulo nato kag ang aton nga offering. The word offering is love offering. Makita naton ini manging galamiton ta ni. So amo man ni nagdepende sila sa Dios si Caleb ug si Joshua.
But ano natabo? Ano natabo ya sa mga ining kwan, sa sining mga pumuluyo o kon ining mga Israelites? Sini nga, niya, but the 10 interrupting him picture the obstacle in darker colors that at first we be not able to go up against the people. They declared, for they are stronger than we. Abaw, are gini, hining tinaga gini bala. They are stronger than we. Hindi ta na masarangan kay mas, anong tinagada? Mas kusog sila. Mas makusog sila sa aton. Mas mabaskog sila. Mas baskog sila sa aton. Pero mga ka-360 sa aton gali nga pagtuo ko nato latuon, hindi dapat kaangay kay kalik po yung Joshua bala. No? Na-admire ko na ganin isa kita kautod lang ng gawali sa salakyan. Kita nyo sa Facebook. No? Ako na isang kautod na gawali sa salakyan, nagasakay sa bus, nagasakay sa train, kag nagabantala sa Maynilita. Sabi ko, wow. No? Wow. Na-admire ko na siya kay a lot of courage, unique courage. Diba? Ang kahuyanan mo imong gubon. Oh, ano na dapat Wala uya pinaagi sa gugma sa Dios. So amo ni nagwa. So gin pakita pinaagi sa aton nga pagtuon nga ano sila gani? Naging kulbaan sila. So ang pamangkot, ano natabo sa sining mga katawhan? May ara na tumult, may ara na paghihimbon, no? Pinuis-puis ng mga tao, nag-isa na sila. Ano ganito nang ginimo ni Caleb, ano ni Joshua? Gin-encourage nila yan. Ha? Gin-encourage nila ang mga tao, gin-challenge nila ang mga tao. Hindi. Aton ini maagaw, aton ini maangkon, no? Pero makita naton ang kongregasyon, ano na? Wala na. No? Wala na. Ano nang ginimo nila, ginuna nila? They selected for them a leader. Nangita sila nga may leader na, a captains for them, mag-lead out sila. Kay according sila, it's better for them sa pag-gwa. So ang ginimo nila, nagwa sila, they cried out, and the people wept that night. Revolt and open mutiny quickly followed. Sino nagdaog? Sino to? Si Satan. Si Satanas. Diba? Si Satan. Wala na sila nag-isa. Ang ginimo nila. Nagimo na sila sa ilang pag-revolt against sa kwan. Balik nila naman to ang accusation sa kay Moses kag kay Joshua. Kay Moses kag kay kwan. Kay Aaron. Ngano na? Ang ginimo nila nga gindulong dito sila para papatay. Better for us nga magbalik lang kami dito sa Egypto. So sa diri kami mapatay sa wilderness. No, diri naton makita bala mga kuturan ang kinaiya sang mga katawhan. No, niyo, they cursed Moses and Aaron, forgetting that God hearkened to their wicked speeches, and that enshrouded in the cloudy pillar, the angel of his presence was witnessing their terrible outburst of wrath. Kita nakitaan sang angilis ng langit ang ginimo nila, naakig sila batok sa kay may Moses kag kay Aaron, kaya nakita nila do kaangay balang ibutang sila sa isak entrapment, ibutang sila sa isa ka lugar nga kabalo sila nga wala sila choice, mapatay lang sila kung na-enkwentro nila atong mga Canaanites, no? Gining makita pa kay dato sila gani, kita naton di siya sa kita sa ano ni nga 389, page 389, paragraph 2, 389 paragraph 2. Diri kita sa dalom sa paragraph 1. Listening siya. Niyo. Revolt and open mutiny quickly followed, for Satan had full sway, and the people seemed bereft of reason. Ano sila? Nakulangan na sila sa mga rasones, no? Nakulangan na sila sa rasones. Nga nakulangan sila sa rasones, kay tungod nagpagamit sila sa yawa. Okay? So balikan natin mga kuturan ng atong pagtuon
pinaagi sa pagpamati naton sa matahom nga lalantunon kag sa pagpanundon sa aton karon sa sining hapon. We'll be right back. Dali, atong pagkaistoryahan. Dali, atong pagkaistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pagkaistoryahan. Dali, atong pagkaistoryahan. AWR 360. Balik kita mga ka-360. Sige hapon, yari kita nagatuon, siningaton nga pagtulunan, nga makita naton sa Patriarchs and Prophets chapter 34 ang aton nga pagtulunan. Sige hapon, ang in-partner na akong diri karon, si Brother Eljem Porras, nga amo karon ang ako nangin ka-partner pinaagi sa pag-discuss ini pagtulunan naton nga makita naton sa libro sang chapter 34 sang Patriarchs and Prophets. But Brother Eljem, may ara diri sa aton nga aton diri nga kano sa comment section naton. Damo ka comment. Lihog tabi. Okay. Yatag nato kay Brother Eljem sa pagpanamyaw sining aton mga kaabyanan, mga kultura naton nga era na karon. Brother Eljem, take Sige. your time. Pinakauna din nakita ginakon, baw. Ang amon immersion advisor. Yaha. Ma'am Susie. Mamay, ma'am. Okay. Are na kita. Kamusta ka, ma'am? Okay. Happy watching. Okay. Next. Hambal din ni Ma'am Susie, galyo. Mayong hapon. God bless Eljem. Baka Okay. sildig yan. Yeah. So, number 2. Ang kasunod dere, si Joan Moreto. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Si Juan. Next. Sunod, kwan. Si Nena Moreto. Oo. Relative sila ko, Roy. Pre, sa apelido. Oo. Amagiloy. Magiloy. Good afternoon, mga kapaglaong. Good afternoon. Nena Moreto, good afternoon sa Mga inyo. kapaglaom. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Rason. Oh, si Pastor. Si Pastor na eh. Pastor River Bacolod. Pastor na. Pastor Gid. Si Pastor. Habang si Pastor, happy afternoon kasi yung Brother Ray Rios. Tag? Ito, si Parasimo. Yes, Wow. 10% or more. Well. Experience with us. Okay. Next, son. So, the race ako, nakita, today, kwan, si Hope Laika Dobozet. Check ko na yung pag-pronounce. Check ko, Dobozet, check ko. okay. Dobozet. Good afternoon. Good afternoon. Rason, ano pa? Si Shiny ko sa inang pa-shout out. Hindi siya hindi kasi pa-shout out mga Kat360. Wow. Yung Jim, shout out daw. Shout out. Ka360 Shiny. Shout out to you. Okay. Kat360. Yari pin sa tiyak. Diri kita sa Hope Channel Bacolod. Makita natin diri si Sed Robante. Mayong hapon. Mayong hapon. Pagpigo po sa sining atong programa. Okay, mga kuturan, balik kita pinaagi sa atong pagtuon. Yara kita sa gyapon sa pagtulon naton chapter 34 sa Patriarchs and Prophets, The 12 Spies ang title niya sining sa atong pagtulon naton. Okay, Brother Eljem, balik kita. Now, diri na ang kuturan at atong tulopang doon sa atong pagtuon. Yara kita sa ano to gani? Sa 390. 390. Page 190. 389, 390. Dre natin makita mo kuturan. Yeah, explain na rin ni Brother Jim na nungod sa 389 paragraph 3 nagapayag sa aton nga Caleb and Joshua attempted to quiet the tumult with their garments rent in token of grief and indignation. They rushed in among the people, and the ringing voices were heard about the tempest of the lamentation and rebellious grief. The land which we passed through to search it is an exceeding good land. Positive. Positive. Ang aton niya. Doog nga pagkakatuan naton is maayo nga duta. Sila niya, maayo nga duta. If the Lord delight in us, then we will bring us into this land and will give it us a land which floweth with milk and honey. Nami, positive. Positive tayo. Positive nga paghatag sa ipilinasyon. Amo na ganyan ko makita kung kuturan. I-explain ko man nagligad ang isa ka bulaton sa
isa ka espiya, isa ka spies. Ang spies, hindi lang niya kay ilataw niya ang strength sa kontra, kundi lantaw niya man ang weakness sa kontra. I-analyze mo ano bala ang weakness sa kontra. Apang ano gani, bali, explain nila, nyap, kung pamaagi sa bulig sang aton niya Diyos, aton ini maangkon. Ilagid na yung makuha ang promised Oo, land. ay lagid mang kung makuha no kanami isang kwan. Apang niya, only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Bako na. Natouchin ko din sa ginambal ni Kwande. Asa nangambal ka ni Caleb? Oo. Caleb. Mm. Only rebel not ye against the Lord. Hindi lang mag-rebel din sa Ginoo. Salig lang siya, bala na, no man? Hindi Yes. salig lang siya. Oo. Kaya kung magsalig na siya, sa Psalm chapter 27 verse 1, Mhm. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Wow. Sinong kadlukan ko? That remind me of this verse. Meaning, ang pagsalig yata ito sa Ginoo. Ginoo. Kay kun sa aton, abilan to naton. Kita naton ining ang superiority. Oh. Superior tama ang kontra. Pero sila nga, Hindi makadlo. hindi kita magpangbadua. Oh. Magsalig kita sa Dios kay ihatag yan sa aton ayon sa iya nga saad. May saad ang Dios mo. Di kay ginahatagan kita sa saad, meaning ang saad sa Dios hindi yan hindi yan kunan, hindi yan kumbaga pa tumano niya niyang saad. Take note ang yung saad yan nga daan, ano ganis niya. Sa dito pala sa time ni Abraham, ginsaara niya na si Abraham. Sa time pala ni Abraham, ginsaara niya na ining duta sang saad. Try to imagine, di sila naga-ted ganit, di sila nagbakal sang duta, a portion of blood si Abraham. Dara man sa tupad man sang Sa promised land. promised land. Pero wala pa siya nagsulod kay wala pang tiniyon yung ginatag si iya sang Dios. Ini nga doog kay diri naton makitaan. Pero nakita naton diri sa 390 paragraph 1 nagapayag sa aton gani. Anong ginasdi niya? The Canaanites had filled up the measure of their iniquity. Nakitaan sang kananhon ang ilang kaluyahon. Kita. Kaya ano sila? Meaning, ang word pala nga, united we stand, divided we fall. No? Nakitaan sa kananon nga, nag-weak ila, ang ilang nga strength, ang ilang nag-off guard na sila, ang ilang nga pagsalig, wala na. So, ano gina? Sini nga, His protection being removed, they would be an easy prey. Okay? So, kung anong protection sa Diyos, wala. Ano ka? Wala ka man eh. Oo, dula ka. Hapos ka, kumbaga pa. Dali ka tukbon sa kontra. No? Protection is very important. Pero, ang pagsalig sa Diyos, kinalalanggit. Nga, by the covenant of God, the land was insured to Israel. to Israel. Ila na gid niya. Oo, ginsaad mo. Ginsaad, kay kung ginsaad, ihatag na sa Diyos. Apang ano gali, anong pakwan sila? Mga false report sa mga False report. espiya to ng kwan. Na, delikado gali, no? Delikado. Pero pamangkot, false report kin man, how? False report man. Tuod man ang kwan. Tuod ang report nila. Pero dumay gindugang to sila na kwan. Okay. Na mga butig. Nabasahan ko dito sa kwan. Oo. Na sa later parts dere, nga they also ginbutang nila butig. Example dere, they kwan blaw duga kaananay sila pag intindihin nagkananay sa kagulingon nila. So how could that be kung ang kwan is the land is flowing with milk and honey? Nga na ba kauno nilang isa kag isa kung damo man sila kauno ng mga kwanda sa banda. So nabasahan ko din. Gadi, nga gana gabali na. Nya gagmay kita do kaila kita sa mga apan. Nya hapos kita nila kanon. Wow mo na bla ko di meaning ang trust. Ang trust na dula.
So, the evil reports and all the 10 had encouraged them to possess the land in the name of the Lord, they would still have taken the advice of two different. So, tani kon atong negative, atong report, tani kon atong lapulo, kon nag-ugyon lang to duwa sa duwa, nga nagatag sang good report siya. Actually, ang report nila yung tsakto. Galing kay gin pa-increase nila, no? Maging Gin pa panawag ni? Ilang agin pa-exaggerate ang report, no? Exaggerate nila ang report. Okay? So ano man ba brother Jim? Si Papa mo gapanawag. Nanay ka. Sige. Sige na, kaya di ko ka-upit sa ako, di ka. Dari ka, dali lang. Okay. The faithful spies were loud in the denunciation of Caleb and Joshua, and the cry was raised to stone them. No, ay ini ang ginimo nila sining 10 spies na inganyo nila ang pumuluyo ang mga Israelites. Ano natabo? They encourage them to revolt against. Ito ang ginimo nila. Naging bun sila sa ngay batuhon nila si Caleb at si Joshua. Try to imagine bala. Makonsidera nato ng word garing gamit. The insane mob. Insane meaning naglain ng ulo. Mob seized missiles with which to slay those faithful men. Patyon ginilaya. Pinaagi sa pagbato. Imagine na bala. Hindi nila lahog yung magbato sa imo. Hindi lang ni isa ka bilog magbato sa imo mo. Hindi lang ka isa ka platon, kundi linibog niya mga tao ang mabato sa imo. Ato lang tawon. Na? Linibog ang mga bato ang mga bato ang magtupa sa sining duwa ka spies kay Caleb kag Joshua kun ato nang tawon. Diri naton makitaan mga kaot mga ka-360 nga ang hilimuon sang kaaway hatagan niya ang ilang murderous design, no? Murderous meaning handog gini lang kapatyo na lang. Kay tungod sa sini hindi lang ni si Caleb si Joshua ilandom niya pati ni si Moses kag si Aaron handom nila ini nga ila ng patyon kay tungod gin-deceive nila ang mga Israel noon. Kay imbis nga ginhatagad sang saad ang ilang puna-una ginpadala dito sa wilderness para papatay. So all the people beheld the signal of the Lord, a mightier one than they revealed himself, and none dared continue their resistance. The spies who brought the evil report crouched terror-stricken and with bad breath sought their tents. No? Kumikita natin. So, ano natabo gali? Anong ginimo ni Moses? Bilang taon sa page 90 paragraph 3. Ano sila yung Diyos? Rebe, lang taon natin? Now Moses arose and entered the tabernacle. Ano yung ginimo niya? Tapos ang kwandere, atong na siya sa tabernacle, nagsulod na siya, ang Ginoo nagambal sa iya. Okay. I will smite them, ang mga Israelites to, with pestilence and disinherit them, and will make of thee a greater nation. Naman niya kay Moses. Pero, si Moses naman yan, nagambal. Nag-plead. Hindi lang hambal, plead gid. Nagpakaluoy siya. Pagkatuoy siya sa Diyos. Para sa Israelites, sa mga Israelites. Hindi niya gusto na makwan sila madula, abe, sa kwan. Sa site sa Ginoo. Sa duta. Okay. So, munang kwan. Ang buot sang Diyos siya, ang buot ni Moses siya, pakitlood din nato makita pala. Amo na nang imuon sang tao sa imo, pero tungod sa dakong gugma nimo sa sininga tao, nagpang-ampo sa Ginoo, nag-ayo sa Ginoo nga hindi lang. I beseech thee, let the power of my Lord be great according as thou hast spoken. Saying, the Lord is long-suffering and great mercy. Pardon, I beseech thee, the iniquity of these people according to the greatness of thy mercy. And thou hast forgiven these people from Egypt even until now.
ginpatawad nimo ini mga tao halin pa dito sa duta sa Egypto tub sa karon nga panahon. Diri nato makita blang isa ka leader. Nakita ko rin isa ka leader mo. To become a leader is not an easy task. No? Leader sa kamungo sa inyo, bisita sa inyo lang eskwelahan, di ba? Sa paka-inyo kalamaron. Makita nyo ang nagkalain-laing pamatasan sa inyo upod. Di ba? Kung ikaw nang leader, siguro Brother Eljim nang leader ka man sa inyo yung mga yung classmate. Ano na batyagan mo? Una-una, kapoy, subong pagidaan nga man nag-EGY din na. Oo. Akong head student elder sa ngibi. Oh, wow. Pasensya lang sa miguan. Pero, kung magtawag meeting, wala ka kadto. Ang mga miyembro, mga officers ang gin-elect sa simbahan. Okay. Pero miyara matutom. May mga matuto. Matutom na kasunod. Daw mga kailig pag Joshua man sila. Ga kwan sila kasunod sila sa akon dumang mulaw. Ga side sila sa kwan kay Sir Julius. Okay. Bulig-bulig sa samon. Okay. So dira makalighten ang burden pero kapoy kasi gyapon. Kay damo kayo lobrahon. No. So as a leader, kisa da matak-an ka na, pero patience. Patient is virtue. Una mo gid, patience is a good virtue gid. Oo, diri nato makita mga ka-360. No? Subong isa ka leader is not an easy task. No, ako na experience siya ako rin sa madamo nga pumaagi. No, naka-agi man ta naka-head sa mga offices. Naka-agi man ta nga chief clerk man ko sa isa ka opisina. Naka-agi man ko nangin team leader sa mga mga updanan sa una. Hindi lahog. You will encounter a lot of challenges. Kag subong, ang pinakamasubong sa una yati simpre sa akong trabaho, they are forced to do so. Wa sila may mo kay may or else kung di sila mag-imo sang gaobra pa ko. Makuwagid sila, makumpil sila sa paubra or either maubrahan sila memorandum. Okay? Memorandum to explain nga wala nila ginimo ni wala nila ginimo. Tiyan mo na nga, kunara ka sa higher office, siyempre may direct ka, makadirect ka sa imo nga subordinate sa pag-imo sa mga bulaton. Pero, diri nato niya sa inside the church, lain naman eh. Di ba? Inside the church, lain naman eh. As a leader inside the church, you cannot please everybody. Hindi gito. Sini ko gani sa during our meeting last Saturday. Actually, never happened in my life nga nagpatawag ko association meeting, elders council meeting nga may 100% attendance. Hindi ka nag-expectar. Why? And yet, ang isa ko lang na namian, even though amo na siya, even may mga negative, pero may ara gyapon naga-accomplish ang bulaton. So dili nato makita ang bulaton sa Ginoo. Pero nakita ko di, ano ang natabo gani sa sinemang katawan? Ano matabo sa sinemang katawan? Sa ila pagkatingkuyan, ginaano sila sa Ginoo? Sang pandere, hambal dere. Di ba nakipaglo, anong sakto na word to? Nakipaglooy. Ano? Napakitlooy. Nagpakitlooy si Moses sa Diyos. So, hambal naman Drea, na patawaron tani sila sa Ginoo, hambal ni Moses. Kagang Ginoo, hambal dere, the Lord promised to spare Israel. Nagpromisa na spareon sila sa Israel. From their immediate destruction. Pero na naman, because of their unbelief and cowardice, He could not manifest His power to subdue their enemies. Doon nadulaan kakusog ang Ginoo. Sa pagsubdue sang ilakon, doon tsaktuan man to. Doon na dulaan kusog ang Ginoo. Ang makita naton diriya, nga ang aton nga pagtuon nagapayag sa aton. Ina ba lang nagpakita sila nga nagpangayo sila kapatawaran sa ila sala. Pero not heartily. So, ikaw abi, sample ako abi Diyos, nangayo ka sa pasensya sa imo sala. Sa baba lang, why ka man nangayo sa pasensya sa pinaagi sa imo panguna-una katigipusoon? Sa baba lang, do you think patawaron mo sa Diyos? Hindi gino. Hindi na naman may aning Diyos. Pero ang Diyos nang yun maluluyon. Namo gani, si Moses nagatag na sang intercession. Siya na nagpatunga para sa sinimang katawan.
nga ang Dios unta magbulig sa ila, magpatawad sa ila. Apang ano makita naton? Ara japon sa ila ang pagkatingkuyan. Now they seem sincerely to repent of their sinful conduct, but they sorrow because of the result of their evil course, rather than from a sins of their ingratitude and disobedience. Sulod Japon, kaya siya, wala sila, hindi naging patawad ka na, pero wala, mablang, gimpasaylo ka na, pero wala ka mang pasalamatan. No? Ba lang, nga nagpangayo ka patawad, pero wag lang isa tagipusoon kasi sa paghimo wala. Nagbalik Japon ay ilang pagka tingkuyan sa sining mga katawan, diri naton makitan. So, anong decree nga ginatag sila? Tingnan dia sa 392.1. Niya. The decree that Israel was not to enter for 40 years was a bitter disappointment to Moses and Aaron, Caleb, and Joshua. Yet without a murmur, they accepted the divine decision. Nga, try to imagine, dito ang mga spies nagsulod dito, naglakat ang spies for 40 days dito sa kanayakan. They live sa ilang camp, nakadto dito sila sa pag-espiya. The result of that 40 days is 40 years of wandering dito sa wilderness. Try to imagine. No? But those who had been complaining of God's dealings with them and declaring that they would return to Egypt, wept and mourned greatly when the blessings which they had despised were taken from them. Ang pagpakamayo sa Diyos, ikwaon sa Diyos, kay tungod sa imong pagkakumuran, sila man nakumod. Nakumod sila nag-aantos ini. Sila They had complaining. They had complained. They had complained at nothing, and now God gave them cause to weep. So, ang paglaglag sa Diyos, kung kita naton diri, ginpabayaan sila sa Diyos, ginatagan sila sa mga kalalatan. The result is, isa ka word nga kita ko is cowardice. Cowardice. Ang pagkamatalaw. Talawit, di ba? Cowardice. Importante gini mo. Gali ka makuturan. Isa rin nga bilin ako sa inyo. Nga sa aton gali pagpangabudlay, hindi kita maging kaangay sining mga katawan dito sa Egypto, sa Israel sa unang panahon. Nga pinaagi sa dakong gugma sa Diyos yung ginatag, yet binuna nila ilang kulong. Atag ko, Brother L. James, sa imo, sa katapusan nimo sa mahatag nimong konklusyon, pinaagi sa imo pagtuod, kay subong pagpasalamat sa atong mga kauturan. Kwan lang. Conclusion sa bilog ng lesson. Di mo ba nakitaan? So, nakitaan ko lang gidere. Kwan salig lang Ginoo. Kaya ang Ginoo, powerful kayo. Ang Ginoo, hindi matungkad ang iya kusog. Ang iya otoridad dara sa langit kag sa duta. Tapos, wala na question. Ginoo, gid siya. So, kung questionon mo siya, hindi tatama ng tabo sa mga Israelites. Pero, kung magsalig naman ta sa iya, ano makuha ta? Ano gin promisa sa aton makuha ta na? So, munang isa sa nakita. Pakuman, mga kuturan, silingaw daw, silingaw tayo. Kita ta na Deuteronomy chapter 1 verse 41. We have sinned against the Lord, they cried. We will go up and fight according to all that the Lord our God commanded us. Positive. No? Kilala positive. Atong pagkakawardize naton, atong pagkatalawit, kilala naton ni daugon. Bulaton bala. Daugon naton. Kay magmangidadaog kita, not on our strength, pinaagi sa gahom sa Diyos. Last word ni mo, Brother El Jim, sa aton niya mga nagpamati sa sining hapon. So, sa mga ka-360 nato na nakapamati, subong CWR 360 na rin. So, salamat kayo sa pagpamati. First time ko din, so sorry lang kung daw
hindi pa gid kwan snappy abi kung sa pathfindering ko namon hindi pa snappy hindi pa tadlong gid pero pamati tagapon padayon sa pagpamati kay damo ta di matun-an libro ni Mrs. White Patriarchal Prophets damo ta di matun-an padayon nanta with Tito Ray. Salamat Brother Jim, salamat mga kuturan sa pagpagigupod sa aton karon pagtuon sa sining hapon. Tapos naton ang pagtulunan naton sa chapter 34. Gani mga kuturan, padayon kita sa pagtuon sining aton pagtulunan, madamo kita nga kaalam nga maangkon sa sini. Salamat Brother Jim sa pagpagigupod sa sining aton nga programa sa sining hapon. May God bless you sa imo journey. It is not bad sa baguhan nga nanging kaupod dakot sa sining hapon. So thank you very much. Gani mga kuturan sa pagtakop ginaagdata kamo sa pag duko sa inyong mga ulo kita magapangamuyo. Salamat labing balaan kagalang do namon niya Dios sa imong dakong gugma gindihon nimo kami, ginabligan nimo kami kay ginhatagan sang matahom nga tion nga sa diin kami nakadisgas sa madamo nga mga butang nanungod sang mga kung paano mag-uswag ang pagtuo sang imong mga tawan. Kinanamang positive kami kay ang kaaway nagapinita sa pamaging paano niya kami idaldal dito sa kalautan. O Diyos, salamat sa siningugma. Gayong kami pagidat, iatag nimo sa amon. Iatag nimo sa sining mga kauturan nga nagapamati sa inyong programa. Kay init tanan, giningyo na mo yung bato ng imong kaluoy. Inampo na mo na iniplang. Isbugtong anak sa Isus sa apapasanunuwas. Amen.